Samantala, ilang minuto na lamang po ay inaasahan ng lalabas ng Apostolic Nunciature si Pope Francis para pumunta naman po sa Villamor Air Base. Biyaheng late na ho kasi ang Santo Papa ngayong ikatlong araw ng kanyang pagbisita sa bansa. Kaya naman, kumustahin po natin ang sitwasyon naman sa Apostolic Nunciature sa Maynila at naroon po ang ating kasamang si Von Aquino. Von? Yes, Connie, 7:30 nga ngayong umaga ay inaasahang lilipad na ang Santo Papa patungong Tacloban. At tulad ng inaasahan, ay talagang napakarami ng mga taong nag-aabang dito sa kanya. No? At ito nga nakikita nyo sa aking likuran, napakarami nga taong talagang kumukuha ng kanilang mga video, no? Nagbabakasakali na makuha na nila yung paglabas ng Santo Papa. Mag-2 pa nga lang na madaling araw, nagtipon-tipon na ang mga pulis sa kanto ng Quirino Avenue at Taft Avenue malapit sa Apostolic Nunciature kung nasaan ang Santo Papa. Maagang pumuesto ang may 800 pulis para tiyakin ang kaayusan sa paglabas ng Santo Papa na patungong Villamor Air Base para sa kanyang 7:30 AM flight patungong Tacloban. Madaling araw pa lang, nag-aabang na ang mga nais makasulyap kay Pope Francis. Tulad na lamang ni Nanay Juanita na naluluha pa sa pagkasabik na makita ang Santo Papa. Panalangin daw niya sa Panginoon, gumaling na ang kanyang asawang dinadialysis. Ang 6 na taong gulang namang si Janelle maagang gumising para lang daw makita si Pope Francis na kanyang kinagigiliwan. Connie, sa mga oras na ito, no, ay hinihintay na lang talaga natin yung paglabas ng convoy ni Pope Francis mula sa Apostolic Nunciature. At nakikita nyo sa aking likuran, talagang halos din mahulugang karayom itong mga taong nag-aabang dito sa kahabaan ng Quirino Avenue. At sa kabila niyan ay talagang napakahigpit ng seguridad dito simula pa kaninang madaling araw. Connie? Yes, Von, talagang I'm amazed, no? Kasi akala natin, dahil sa sandalian lamang, ang paglabas naman ng Santo Papa papunta ng Villamor Air Base, and it's a Saturday, akala natin ay magpapahinga na rin yung ating ilang mga kababayan. But, ayan, ebidensya, no? Talagang nandiyadyaan pa rin sila. Ngayon, may mga kababayan ba tayo dyan na nag-overnight pa? Yung ilan na kasi na nakita natin kahapon, dyan na rin natulog yung ilan. Connie, dito sa ating lugar, no, wala naman tayong nakitang mga nag-overnight dahil mukhang nagpahinga rin yung mga tao na nag-aabang sa kanya. Pero kanina pa lang madaling araw, mga 2:00, ay talagang merong nang nag-aabang. Mga mangilan-ngilan nating kababayan na nag-aabang malapit dito sa Apostolic Nunciature. At sa kabila nga niyan, ay talagang napakahigpit nitong seguridad dahil hindi ka talaga makakalagpas doon sa mga railings at barriers na inilagay ng mga otoridad. Connie? Yes, Von, para-paraan din daw ang ating mga kapuso na talaga nag-aabang. Sa Santo Papa, meron tayo kahapon, nandyan din ako Nakita ko may mga nagbitbit ng kanya-kanyang hagdanan, may ilan bangko, yung ilan naman ay dumidiskarte para makaakyat sa puno o kaya poste. Ngayong as early as now, meron bang gumagawa na niyan? Tama ka, Connie. Sa mga oras na ito ay meron talagang gumagawa niya, no? Dahil kung makikita natin dito sa ating likuran, no, meron na ring mga sumasampa doon sa ilang istruktura na nasa kabilang banda ng kalsada. At yung mga tao naman, kung hindi talaga nila makikita ng maayos si Pope Francis doon sa convoy ay talagang sumisingit din sila doon sa mga tao na nandun na sa harapan ng mga barriers at railings. Alright, last question na lamang, Von. Ano ang expected time ng pag-alis dyan sa Nunciature ng ating Santo Papa papunta sa Villamor Air Base? Connie, inaasahan natin na sa pagitan ng 6:00 hanggang 7:00 ay lalabas na yung convoy ni Pope Francis mula dito sa Apostolic Nunciature. Alright, maraming salamat, Von Aquino. Samantala, pagdating po naman sa Tacloban, nakatakdang pangunahan din ni Pope Francis ang isang misa sa Tacloban Airport. Magsasalo-salo rin po sa pananghalian si Pope Francis at 30 survivor ng Bagyong Yolanda at Visayas Quake sa Palo Archbishop's Residence. Sa kaparehong lugar, magkakaroon din po ng pulong ang Santo Papa kasama ang ilang miyembro pa ng simbahan at pribadong individual. At Connie, pupunta rin pala ang buong papal entourage sa Pope Francis Center para sa poor, para bentisyon na naman yung mga mahihirap nating kababayan. At matapos nito, ang bagong ayos ng Palo Cathedral naman ang babasbasan ng ating Santo Papa. At pasado 4:00, lilipad na pabalik
ng Maynila, si Pope Francis. Oo, meron kasing bagong gawa doon yung Center for the Poor. So talagang aabangan natin lahat ng mga activities dyan naman po sa Palo Leyte. Nakita natin, ito ho ay live nakuha sa Tacloban City kung saan nga ho inaasahan na makikihalubilo ang ating Santo Papa. At nakita natin, parang wala nang daan. Ang daming tao. Wala nang daan na tayo makita. At nakikita ho natin talagang handang-handa na, at inaantabayanan talaga ang pagdating ng Santo Papa. Diyan naman po naman sa Tacloban City. As early as now, I can imagine, dahil sabi nga nila, yung mga ibang protocols ng Vatican, Dr. Jean, ay medyo naging lenient sila pagdating naman dyan sa may Tacloban City because ang instruction daw ng ating Santo Papa ay to make sure na talagang makalapit siya at makahalubilo niya as many as possible nga doon sa Tacloban dahil ito naman talaga ang kanyang primary goal sa pagpunta dito sa ating bansa. So ito ho ngayon, live na nakukuha natin. At alam mo lahat na nakikita halos natin dito nakakapote. Sumunod naman sila doon sa initiative ng binigay nga instructions ng pamahalaan, 'di ba, ng simbahan na huwag magdala na rin ng payong para hindi makapag-obstruct doon sa mga gusto ring makakita sa Santo Papa, lalo pat may kalayuan yung iba syempre. At syempre, alam mo na, doktora, nagagamit din ang payong para, 'di ba, makapanakit. So, mabuti na yung ganyan. Clear yung kanilang nakikita nating suot na kapote. At very orderly, Yan naman ang talagang inaabangan natin. Ang pinakamaganda pong nakikita ho natin ngayon ay kahit na umuulan, may bagyo nga, hindi ba? Sabi nga ni Mang Tani sa atin kanina, mas lalakas pa daw. So, talaga nakikita natin yung kanilang And of course, willingness. Importante, Connie, sa mga kababayan natin, dapat tingnan nila kung saan yung mga first aid na mga That's right. mga center doon. Usually, tinatayo ng Red Cross para kung may problema sila o magkasakit, meron sila talagang, alam nila kung saan sila pupunta. Tama. Nabanggit mo yan, Dr. Jean, dahil bilang tayo ay Pinoy MD. Alam niyo mga kapuso, maganda hong alamin natin, at dalhin yung mga kaukulang gamot para ho dun sa may mga hypertension, yung may mga matataas ang presyon, ayan. At syempre, yung mga may diabetes. Yan ho ang paalala ng ating simbahan, ng pamunuan po, syempre ng Tacloban, at syempre nitong pamahalaan natin, Napaka-importante niyan. Tsaka sana magsapato sila. Kasi pag ganyan na mas sikip, nagkakaapakan at delikado. Baka may mga pako o di ba? Pero alam mo, ang napansin ko lang, at least dito sa mga nakalipas na araw ng pagdating ng Santo Papa, Dr. Jean, so far wala naman tayong nakikita at nababalita na talagang nagkaroon ng major na mga pangyayari o problema. May mga nahihimatay din dahil yung mga elderly na naglakad, hindi ba? Talagang minsan talagang hindi kinakaya. Importante talaga yung medicines nila, yung first aid medicines nila. Andyan talaga, lalo na yung may hypertension, kagaya na sinabi mo, yung mga elderly. Nako, dapat may baon po kayo mga gamot sa inyong high blood. Siyempre pagkain, at tubig. Yan, very important ang tubig, So, alam mo, ito nakikita ho natin, ayan ho naman ang sitwasyon sa Villamor Air Base, kung saan, sabi nga kanina ni Von Aquino, na nasa Nunciature, at inaabangan na rin ang paglabas doon ng Santo Papa around 6 or 6:30 daw, inaasahang lalabas. Papunta naman ng Villamor Air Base ang Santo Papa. Ang nakikita rin ho natin, ang dami ring mga tao, na nag-aabang pa rin, I don't know kung exactly kung sino-sino ang mga iyan, at ang alam natin, napakahigpit ang makapunta at makapasok doon mismo sa may Villamor Air Base. But I'm thinking, at we can confirm this, little later on, baka ito ay kasama na rin doon sa mga magpoprograma, kung meron man, sa kanyang pag-alis papunta naman ng Tacloban City. So, ito yung mga may permit, definitely, mula sa pamahalaan, dahil alam ho natin, simulat sa poll, ang pagdating pa lamang ng Santo Papa, kung gaano na kahigpit ang ibinibigay sa kanyang seguridad. And rightfully so, dahil alam naman natin na talagang marami ang gusto, syempre, of course, makapanira, meron din mga ganyang threats. Although, hindi naman sinasabi yan ng gobyerno na meron talaga at kinonfirm. Pero para na lang makaiwas, mabuti na yung handa. Samantala, yan mga kapuso, babalikan ho natin ang ilan pa sa mga update na yan mula sa Villamor Air Base at of course sa Papal Nunciature kung saan naroroon pa rin po ngayon ang ating Santo Papa. Maya-maya ho ay babalikan natin ang mga update na yan. Magbabalik pa rin po ang Pinoy MD.